Hello, magandang umaga ulit guys sa inyo. At dito kasalukuyan dito namamasyal kami, no, sa part pa rin to ng Nagoya. At while waiting dun sa kasama ko na kasalukuyang gumagala-gala. So guys, muli gusto ko kayong batiin lahat ng Happy New Year sa lahat, no? Sana masagana at masaya ang pagsalubong natin sa paghihiwalay ng taon. Then guys, meron palang nag-message sa akin at nakikiusap, no? Kung pwede raw na ano daw ang kahalagahan ng puso, no? Yung puso ba? Yung damdamin natin at yung kaisipan. So meaning, ano ba yung kahalagahan ng bawat isa? Actually, sige, pag-usapan natin guys, yung kapag sinabi yung puso, no? Yung damdamin natin, actually maraming mga tao na kapag lagi pinapairal ang puso, actually andyan yung mga iba na maraming sawi, no? Ibig sabihin ng sawi, failure, no? Failure sa pag-ibig, no? At the same time, kasi mahirap kasi guys yung magmahal ka ng ikaw lang at yung minamahal mo hindi ka tinatapunan ng pagmamahal. Ayun yung sasabi na ano, no? Pero hindi nangangahulugan na i-stop mo yung paggamit ng puso. Kasi kinakailangan lahat ng bagay ginagamitan din ng puso, no? Kaya i-balance lang natin guys, balance lang. Kasi pangit naman na puro isip na lang ang gagawin natin, hindi natin gagamitan ng puso, no? Kaya sabi nga natin nung nag-aaral pa ako, meron akong iilan na mga classmate, no? Actually, cream section, no? Matatalino guys. Section 1. At makikita mo kung paano talaga sila mag-aral matindi. Kaso guys, dumating yung time na ginamit nila yung puso nila eh. Kumbaga, hindi nila kinonbine yung isip nila o talino nila sa puso nila. So maaga silang nakapag-asawa. So meaning to say, nag-aaral sila, parang tinapos lang nila yung high school namin. I don't know kung nag-proceed sila sa pag-aaral kasi nga sila ay nabuntis. Actually, siyempre, sabi nga natin, kapag pinairal mo yung damdamin mo, puso mo, at hindi mo ginamitan ng kaisipan o talino mo, maraming sumasablay dyan. Okay? Kaya ayun yung sinasabi na ano bang pagkakaiba ng puso, damdamin at kaisipan. Punta naman tayo sa kaisipan guys. Ang talino, no? Ang talino ng bawat isa ay may kanya-kanyang taglay. Ibig sabihin yan, may kanya-kanya tayong ibinigay ng Panginoon na talino sa atin na kailangan nating gamitin sa magandang pamamaraan, no? Sa maayos na pamamaraan. Binigyan ka ng kaisipan, talino, para mag-isip, para gumawa ng tama sa kapwa mo, no? So yung talino na yan, ayan yung pagyayamanin mo habang buhay, na kung saan, ito yung sasandigan mo na. Guys, sasandigan mo na, gagamitin mo na to hanggang magkapamilya ka. Okay? Ngayon, katulad ng sinabi ko kanina, hindi lang naman talino laging gagawin. Kasi combine nga yan eh. Puso, damdamin at talino. Kinakailangan i-combine mo yan. Hindi naman puro lagi talino ang gagawin mo at hindi mo sasabayan ng puso. Hindi mag-work, hindi magmamaterialize yan guys. Kasi sabi nga nila, ang kaisipan natin ay malikot. Ibig sabihin ng malikot,
maraming pumapasok na bagay sa ating isip, no? Kung ano-ano yung mga kaisipan o mga tinatawag na ideas na pumapasok sa ating isip, no? Na minsan ginagawa natin, minsan hindi naman natin ginagawa. Kaya nga malaki rin ang function ng kaisipan ng bawat isa. Ang kaisipan kaya niyang kontrolin ang puso mo, no? Halimbawa, ikaw ay darang na o lukmok ka na sa pagmamahal, no? Then kapag sinabayan mo ng kaisipan o talento mo, kayang pigilin ang pagmamahal mo. Although gradual. Oo, naniniwala ako dyan guys, gradual. Hindi naman pwedeng instant, pag sinabi mong ayaw mo na, hindi ganun kabilis. Kaya nga guys, yung kaisipan na ibinigay sa atin ay wag nating sayangin. Kasi doon natin makikita o mabibview natin, no? Ma-realize natin na, oops, mukha yatang nasusobra na yata ako sa aking kagalingan. Nasusobra na yata ang aking kaisipan at nakakasagasa na ako ng tao. Ayun yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang sa buhay. Kasi nga, hindi nangangahulugan na ang talino ng isa ay pwede mong ikumpara sa iba. Actually, meron tayong tinatawag guys na weaknesses, yung kahinaan natin. Actually, halimbawa ako guys, magaling ako sa ganitong bagay, no? Talented ako dyan. Pero hindi nangangahulugan angat ako sa iba. Hindi ganun, hindi ako angat sa iba. Kasi may mga bagay na alam niya na hindi ko alam. Okay? So meaning, may kanya-kanya kaming talento na hindi mo pwedeng i-down ang isa dahil nga magaling ka sa ganitong bagay. Hindi. Maaring may bagay na hindi mo alam na alam niya. Ano ba yung dapat gawin? I-combine ninyo. No? I-combine ninyo. Pag-usapan ninyo, humingi ka sa kanya ng magandang advice at hihingi rin sa iyo ng magandang advice na pwede mong ituro, no? Kasi kapag nagsama yung force ninyo, no? So nag-work kayo together, definitely magra-run ng maganda ang isang ginagawa ninyo. Kaya nga guys, napakalungkot isipin na may mga iilan, no? Masyadong matatalino, pero tinatalo sila ng puso nila. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ang kaisipan, ang talento, o ang talino ng bawat isa, ay kaya niyang i-maneuver, no? Kaya niyang dalhin ang damdamin ninyo. Kasi nga, ang kaisipan na ibinigay sa atin ng Panginoon, no? Ito yung isang bagay o isang tools na ating kailangang pagyamanin, no? Pagyamanin natin sa magandang pamamaraan. Eka nga, sabi nila. Ngayon, guys, nandirito tayo ngayon, nabubuhay tayo sa mundong ibabaw. Iniisip natin na bakit yung kaibigan ko magaling sa ganito, bakit ako less? Huwag kang maging hopeless. Kasi nga, katulad ng binanggit ko kanina guys, may kanya-kanyang talento binigay ang Panginoon. So binigyan tayo ng Panginoon ng talento. Ibig sabihin yan, walang perpekto na ibinigay lahat sa iyo ang talento. May mga bagay na sinabi ko nga kanina, magaling sa ganung pamamaraan. So may bagay naman na angat ka sa kanya. Kaya nga guys, nasa tao lang yan, paano mo pagyamanin to, no? Kaya guys, yung sinasabi ko na puso, damdamin, at talino. Masasabi ko lang sa nagbigay sa akin ng message na pinapa-explain niya. Guys, advice ko lang sa'yo. Yung damdamin, no? Yung puso at talino, no? Talento. Guys,
Dapat combine mo yan, dalawa na yan. Combine mo. Pag kinumbine mo yan guys, nasa tamang direction ka. Mapapansin mo na kaya mong kontrolin yung mga bagay na dapat mong gawin. Hindi nangangahulugan guys na ikaw ay isang floating, no? Ibig sabihin ng floating guys, yung alam mo ba, walang directions ang buhay. Walang direction. Kasi nga, ang iniisip mo, lagi ka na lang sawian, lagi ka na lang talunan. Kasi nga guys, pinairal mo lagi damdamin, puso eh. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina guys, i-combine natin ang talino at ang damdamin. Kasi pag yan, binalance mo yan guys, isa ka ng totoong tao guys. Kasi naawa ko guys no, sa mga iilan na minsan kahit na anong advice ng mga magulang, kahit anong advice ng kaibigan, dahil nga tinalo sila ng puso, kahit sabihin mo sa kanila na mag-move on ka, press pa lang, nasa isip nila, mag-move on sila. Pero the following day o maya-maya, mawawala lahat ng advice na ibinigay sa inyo. Tatalunin na naman kayo ng puso nyo, kahit durog na kayo, sige pa kayo. Guys, mahirap yan. Dapat gawin natin ang tama, no? Isaayos natin yung buhay. Kaya nga, napakaganda ng katanungan sa akin na sinasabi na ano ba yung kahalagahan ng damdamin, yung puso at kaisipan. So, ayun guys, i-combine natin yan at mag-work na maganda ang ating buhay, no? So anyway guys, maraming salamat sa walang sawang pakikinig sa akin sa short vlog ko na to. Labis ko kayong pinapasalamatan na naway patnubayan kayo ng Panginoon at bigyan kayo ng magandang blessing for the year 2025. So guys, maraming salamat at shout out ulit ako sa lahat ng mga kaibigan ko dyan on board, on vacation, sa Team Dalisay, no? Shout out sa Pasay, shout out dyan. So, ingat lagi tayo guys and see you on next vlog. Bye bye. Thank you so much guys. Bye.